Magtatakip silim na. Malamig ang simoy ng hangin. Pero sa halip na magpahinga, halata ang pagkabalisa sa mukha ni Mia. Mia, bakit yatang parang nagmamadali ka? May pupuntahan ka ba? Tanong ni Carlo sa kanyang asawa matapos mapansin na dali-dali itong kumain habang panay ang tingin sa orasan. Kasi yung kaibigan kong si Jenny tumawag sa akin kanina. May ipinapakisuyo siya sa akin. Naalala mo siya yung lagi kong ikinikwento sa'yo na kasama kong lumaki sa bahay ampunan? Nakiusap siya sa akin na tulungan ko muna siya sa gawaing bahay dahil katatapos niya lang maoperahan. Hindi ko naman siya magawang tanggihan. Mahinahong wika ni Mia sa kanyang asawa. Mia, hindi kanya katulong. Hindi lang talaga kita minsan maintindihan. Pero sige, kung gusto mo ay ihahatid na lang kita doon. Gabi na, delikado sa labas. Sagot naman ni Carlo. Kaya ko namang mag-isa. Tsaka huwag ka nang mag-alala. Hindi naman ako magtatagal. Uuwi rin ako kaagad. Nakangiting wika ni Mia bago tuluyang lumabas ng pinto. Si Carlo ay anak ng politiko at mismong ang kanyang mga magulang ay tutol sa pagpapakasal nila ni Mia, ang babaeng lumaki sa bahay ampunan. Marami silang pangarap para kay Carlo. At isa na roon ay ang ipagpatuloy nito ang kanilang yapak sa politika at ang makapangasawa ng isa ring milyonarya tulad na lamang ni Monica, ang anak ng isa sa pinakamayamang negosyante sa kanilang bayan. Noong hindi pa nakikilala ni Carlo si Mia ay wala siyang pakialam kahit sino ang kanyang mapangasawa. Okay lang napakasalan niya si Monica dahil sa negosyo. Gusto niyang maging negosyante at hindi maging isang politiko. Si Mr. Adams, ang tatay ni Monica, ang isa sa mga taong nag-impluwensya kay Carlo upang ipagpatuloy ang pagpapatayo ng mga negosyo. Matalino si Carlo. Sa katunayan, nag-aral pa siya sa ibang bansa kung saan nakakuha siya ng iba't ibang parangal. Ito rin ang nakikitang potensyal ni Mr. Adams sa kanyang future manugang, kaya talagang naglalaan siya ng oras at panahon para turuan at imulat si Carlo sa kalakaran pagdating sa negosyo. Hindi nagtagal, natutunan ni Carlo ang mga pasikot-sikot sa negosyo. Namuhunan siya hindi lamang sa isa, kundi sa iba't ibang uri ng industriya. Mayroong real estate property, pagkain, cryptocurrency at mga paupahan na talaga namang nagbibigay sa kanya ng maraming pera. Carlo, alam mo iho, sa mga susunod na panahon ay siguradong hindi lang tayo magiging related sa negosyo dahil hindi magtatagal, magiging pamilya na tayo. Nakangising wika ni Mr. Adams. Matagal niya nang napipisil si Carlo bilang perpektong asawa para sa nag-iisa niyang anak na si Monica. Ngunit wala namang nararamdaman si Carlo at Monica para sa isa't isa. Alam mo anak, ang mga talunan lamang ang nag-iisip at umaasa sa fairy tale na yan. Nagpapakatanga sila sa pag-ibig. Tingnan mo si Carlo, bata pa ay milyonaryo na. Bagay na bagay kayo. Parehong may sinabi sa buhay, may pinag-aralan, at higit sa lahat, nagkasundo na ang pamilya natin. Eto lang ang maipapayo ko sa iyo, Monica. Kailangan mo siyang matutunan na mahalin, at kung hindi man, pakisamahan mo siya hanggang sa magkaanak kayo. Mabait yang si Carlo, alam kong hindi niya ako bibiguin. Wika ni Mr. Adams kay Monica habang naghahapunan sila. Subalit, ang mga prediksyon niya ay hindi nagkatotoo. Parang gumuho ang lahat ng ito nang makilala ni Carlo si Mia sa isang sinehan. Si Mia ay nagtatrabaho sa pabrika at nagrerenta lamang ng maliit na apartment. Sa unang beses pa lamang na magkita at magkausap ang dalawa ay parang nahulog na agad ang loob ni Carlo sa dalaga. Marahil ay dahil sa taglay na kabaitan, simpleng pananamit at masarap kausap ni Mia, kaya na-inlove si Carlo sa kanya dahil ang mga bagay na ito ay hindi niya nakita kay Monica. Makaraan lamang ang isang buwang pagdidate ay na-realize ni Carlo na si Mia na ang gusto niyang makasama habang buhay. Ganoon din naman si Mia. Sigurado na siya sa kanyang sarili na si Carlo ang lalaking itinadhana para sa kanya. Dati ay nababasa niya lamang sa mga nobela ang nakakakilig na istorya. Pero ngayon ay nararanasan niya na sa tunay na buhay. Lumipas pa ang ilang buwan, nag-propose na nga si Carlo kay Mia
nang hindi ipinapaalam sa kanyang mga magulang. Nang malaman nila ang bagay na ito ay talagang nagulat sila. Halos mahimatay ang nanay ni Carlo nang marinig ang balita. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ipagpapalit mo si Monica para sa kung sinong babae lang? Ano na lamang ang mukhang ihaharap ko kay Mr. Adams? Carlo, alam mo namang marami na siyang pinuhunan sa'yo. Tapos ngayon, ibang babae ang pakakasalan mo. Hindi lang ang negosyo mo ang masisira, kundi pati na rin ang pamilya natin. Galit na wika ng tatay ni Carlo. Pero sa kabila ng naging pagtutol ng kanyang mga magulang ay wala siyang balak na hiwalayan si Mia. Buo na ang kanyang desisyon na pakasalan ito sa lalong madaling panahon. Si Mr. Adams naman ay hindi nagalit sa balitang ito. Sa halip, nakangiti niya pang sinabi sa mga magulang ni Carlo ang mga salitang, "Huwag kayong mag-alala. Kung magpakasal man sila ngayon ay sigurado naman akong maghihiwalay rin sila." Tuso si Mr. Adams at hindi niya hahayaang masira ang pangarap niya para kay Monica. Gagawa siya ng paraan upang magkabalikan ang dalawa. Sa araw ng kasal ni Carlo at Mia ay walang umattend na bisita, habang ang mga magulang naman ni Carlo ay naroon para pirmahan ang mga dokumento, pero umalis rin sila kaagad. Sa kabila nito, masaya si Carlo at Mia. Mula noong araw na iyon, tumira ang mag-asawa sa malaking bahay kung saan balak nilang bumuo ng masayang pamilya. Masaya at maayos ang kanilang relasyon. Ngunit, isang umaga, ang tahimik na buhay ni Mia ay nasira dahil sa isang tawag. "Mia, kumusta ka na? Ako to si Daniel, ang kapatid mo. 3 araw na mula nang nakalabas ako sa kulungan." Napatulala na lamang si Mia. Alam niya kung gaano na lamang ang pagtutol ng pamilya ni Carlo sa kanilang pagmamahalan. Kaya ganoon na lamang ang takot niya na malaman ng mga ito ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya. Kaya sinabi niya sa mga ito na lumaki siya sa bahay ampunan. Inilihim ni Mia sa kanyang asawa maging sa buong pamilya nito na ang kanyang nanay ay nakulong dahil sinaksak nito ang kinakasama. Doon na rin siya namatay sa kulungan. Habang ang nakatatanda niyang kapatid na si Daniel ay nakulong rin dahil sa kasong pagnanakaw. Nasisiguro ni Mia na kapag may nakaalam ng bagay na ito ay siguradong lalo siyang mamaliitin at aayawan ng pamilya ni Carlo. Masaya na sana siya pero ang lahat ng iyon ay magbabago dahil sa tawag na iyon. "Mia, okay ka lang ba? Bakit tahimik ka yata? Siguro ay hindi ka masaya na nakalaya na ako. Nabalitaan ko na milyonaryo ang napangasawa mo. Siguro ay marami ka na ring pera. Baka naman pwede mo akong maambunan kahit kaunti lang. Kailangan ko rin pala ng matutuluyan. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nakahanap na ako ng trabaho ay babayaran naman kita kaagad." Hindi naman magawang tanggihan ni Mia ang kanyang kapatid. Kaya sinabi niya rito na iisip siya ng paraan kung papaano makakatulong. Mula nang maikasal si Mia kay Carlo ay nag-resign na rin siya sa pabrika. Base na rin sa request ng kanyang asawa. Sa halip na sweldo, allowance na ang kanyang natatanggap kada linggo. Iyon ang perang ginagamit niya upang masuportahan ng kapatid na si Daniel. Mag-iisang buwan na ang lumipas mula nang bayaran niya ang tinutuluyan nito na maliit na apartment sa isang lumang gusali. "Mia, bakit hindi ka bumibili ng bagong damit o lumalabas man lang para mag-shopping?" tanong ni Carlo sa kanyang asawa. "Hindi ko pa naman kailangan bumili ng mga bagong damit. Marami pa nga akong hindi nasusuot." Kalmadong wika ni Mia. Napangiti naman si Carlo. "Sa bagay, maganda ka naman kahit ano pang isuot mo." Ang tanging ipinag-aalala niya lamang ay ang madalas na pag-alis ni Mia ng bahay. Lalo na nitong nakaraang buwan at ngayon nga ay nagpapaalam na naman ito na aalis dahil sa kaibigan niyang si Jenny. Alam ni Carlo sa kanyang sarili na mabait at matulungin si Mia, lalo na sa ibang tao. Pero hindi niya inaasahan na ganoon na lamang ang ginagawang pagtulong ng kanyang asawa. Ang totoo niyan, hindi naman siya sa bahay ni Jenny pumupunta, kundi sa apartment ng kanyang kapatid na si Daniel. At kaya siya aalis ngayon ay ipag-grocery niya ito
Alam niya na kapag pera ang ibinigay niya ay gagastusin lamang iyon ni Daniel sa alak. Nahihirapan si Mia sa ganitong sitwasyon. Ayaw niyang magsinungaling sa kanyang asawa, pero hindi niya alam kung papaano sasabihin ang totoo. Balak niya namang ipagtapat ang lahat. Nag-iipon lamang siya ng lakas ng loob. Ang hindi niya alam, ang kamag-anak ni Monica ay hindi pa rin nakaka-move on. Maging si Mr. Adams ay nakaisip na rin ng plano kung papaano maghihiwalay si Mia at Carlo sa lalong madaling panahon. Gusto niyang palabasin na may ibang lalaki si Mia. Hindi naman siya nahirapan na gawin ito dahil isang araw, ang driver niya na nagngangalang Paul ay aksidenteng nakita si Mia sa kalye habang kasama ang hindi kilalang lalaki. Kinuhaan niya ito kaagad ng mga larawan at inireport ang lahat kay Mr. Adams. Magaling ang ginawa mo, Paul, at dahil dyan, bibigyan kita ng malaking bonus. Sinuwerte lang po ako, sir, pero huwag kayong mag-alala. Sinundan ko po kung saan sila nagpunta. Sa katunayan, ito po ang address kung saan niya inihatid ang lalaki. Kinabukasan, pagpasok ni Carlo sa opisina, ay bumungad agad sa kanya si Mr. Adams. Nababantayan mo ba talaga ang asawa mo, Carlo? Tingnan mo ang mga larawang ito habang may kasama siyang ibang lalaki. Nagpapakasarap habang ikaw ay nagtatrabaho. Mr. Adams, siguro ay coincidence lang ang nangyari. Baka nagkasabay lang yan o dating magkaibigan na muling nagkita. Depensa naman ni Carlo. Sa palagay ko, hindi ganoon ang nangyari. Heto ang address kung saan siya pumupunta. Ikaw na ang bahalang magkumpirma kung totoo ba ang sinasabi ko. Nakangising sabi ni Mr. Adams sabay abot ng kapirasong papel kung saan nakalagay ang naturang address. Matapos noon ay umalis na ito. Naiwang tahimik si Carlo. Ayaw niyang maniwala na niloloko siya ng kanyang mahal na asawa. Subalit ang mga sinabi ni Mr. Adams, pati na rin ang mga larawan at address ay para bang bumabagabag sa kanya. Lumipas ang ilang araw ay hindi nawala sa isip niya ang tungkol sa bagay na ito. Kaya naman, napagpasyahan niya na palihim na puntahan ang nasabing address nang hindi nalalaman ni Mia. Nagkataon naman na noong araw na iyon ay napagpasyahan ni Mia na ipagtapat na sa kanyang asawa ang lahat. Kaya lamang ay tumawag si Carlo. Hello Mia, baka late na akong makauwi. Marami lang akong tatapusin na rito sa opisina. Ganoon ba? Sige, pupunta rin muna ako sa mall. Balak kong bumili ng ilang damit tapos maglalakad-lakad na din ako. Sagot naman ni Mia. Noong mga oras na iyon ay nakasuot na si Carlo ng uniforme bilang delivery man. May dala siyang pagkain mula sa restaurant bago pinindot ang doorbell mula sa nasabing address. Sino yan? Tanong ng isang lalaki. Fried chicken, sir. Pakibukas na lang po ng pinto. Wala akong in-order na kahit na ano. Kung ganun, sir, pakibuksan na lang ng pinto. Tapos pakipirmahan ng form para hindi ako mapagalitan ng boss ko. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at mula roon, bumungad ng isang lalaki na halatang kagigising lamang. Amoy alak rin ito. Pumasok si Carlo sa loob ng apartment. Kasabay noon ang pagtaas ng boses ng lalaki. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong nito. Hindi naman nagsalita si Carlo, lalo na nang makita niya ang isang babae na nakatayo sa tapat ng bintana. Mia? Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Pinagkatiwalaan kita tapos ito ang igaganti mo? Tanong ni Carlo habang nangingilid ang luha sa mga mata. Sandali lang, Carlo. Huwag ka munang umalis. Magpapaliwanag ako. Pakiusap ni Mia, subalit umiling lamang ito bago tumakbo papalabas ng pinto. Dahil sa pangyayaring iyon ay parang nawala si Carlo sa sarili. Naglakad lamang siya ng naglakad hanggang marating niya ang parke. Doon ay sumigaw siya ng sumigaw para ilabas ang lahat ng sakit at sama ng loob. Makaraan ng ilang oras, umuwi na si Carlo sa bahay. Naroon na si Mia, naghihintay sa kanya. Carlo, makinig ka naman muna sa akin. Kapatid ko si Daniel, hindi ko magagawa na lokohin ka.
Ngunit kahit ano pang ipaliwanag niya ay sarado na ang isip ni Carlo at wala na itong balak pa na maniwala sa kanya. Napagpasyahan niyang tapusin na ang lahat sa kanila. Mahal na mahal niya si Mia pero hindi niya mapapatawad ang pangangaliwa na ginawa nito. Kunin mo na ang lahat ng mga gamit mo tapos umalis ka na. Magpa-file na ako ng divorce bukas na bukas. Wika ni Carlo bago padabog na isinara ang pinto. Wala nang nagawa pa si Mia kung hindi ang kumuha ng maleta. Habang inilalagay niya ang kanyang mga gamit ay panay rin ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ilang sandali pa ay nagring ang kanyang cellphone. Dali-dali niya iyong kinuha sa pag-aakalang nagbago ang isip ni Carlo. Pero nang tignan niya iyon ay tawag pala mula kay Jenny. Mia, kumusta ka na? Tanong nito. Lalo namang napahagulgol ng iyak si Mia. Nandyan ka ba sa bahay niyo? Pupuntahan kita dyan. Nag-aalalang sabi ni Jenny bago ibinaba ang tawag. Mula pagkabata ay silang dalawa na talaga ang palaging magkasama at magkaramay sa maraming bagay. Wala pang 30 minuto ay dumating na si Jenny. Mia, kaibigan mo ako. Pero kung ako ang nasa sitwasyon ng asawa mo ay talagang magagalit din ako. Nagsinungaling ka sa kanya. Tapos dahil pa sa kapatid mong siraulo. Pero Mia, wag mo namang pahirapan ng ganyan ang sarili mo. Malay mo, bukas maging okay na rin ang lahat. Kailangan lang siguro ni Carlo na mag-isip-isip muna. Kapag pareho na kayong kalmado, doon mo na siya kausapin. Kasi ngayon, malabo na magkaayos kayo kaagad. Kung wala kang matutuluyan, tumira ka sa apartment ka lang dito ay lalo ka lang masasaktan. Si Jenny ay nagtatrabaho bilang nurse sa ospital. Ang sweldo niya ay sapat lamang para ibayad sa renta at ibili ng mga pangangailangan. Sinubukan ni Mia na muling mag-apply sa pabrika kung saan siya dating nagtatrabaho. Pero nasaktan lamang siya sa sinabi ng dati niyang HR manager matapos nitong malaman na hiwalay na sila ng milyonaryo niyang asawa. Dahil sa sama ng loob, naupo muna si Mia sa parke para makapagpahinga. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata habang iniisip ang lahat ng nangyari sa buhay niya. Hanggang isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Miss, okay ka lang ba? Tanong ng matanda. Tumango lamang si Mia, sabay sabing, kailangan ko pong makahanap ng trabaho. Ganoon ba? Kung gusto mo ay pwede kang sumama sa akin. Tamang-tama, sa lugar namin ay naghahanap ng janitor. Baka sakaling maipasok kita kung gusto mo. Talaga po? Sige po, walang problema. Mula noon ay nagtrabaho si Mia bilang janitress sa lansangan. Mahirap pero kinakaya niya. Ang mahalaga ay mayroon siyang makain at hindi maging pabigat kay Jenny. Isang umaga, nakaramdam si Mia ng pagkahilo at parang masusuka pero nawala rin naman ito kaagad. Nang mga sumunod na araw ay muli niya itong naramdaman pero hindi naman niya pinapansin hanggang si Jenny na mismo ang nagtanong sa kanya. Mia, sa tingin ko ay buntis ka. Buntis ako? Hindi ito maaari. Lumuluhang sabi ni Mia nang makita ang resulta. Jenny, sa tingin mo may magbabago kaya kung sasabihin ko ang lahat kay Carlo? Bakit hindi mo subukan? Anak nyo naman yan at responsable siya sa buhay ng magiging anak ninyo. Tama ka, Jenny. Magiging okay rin ang lahat at baka ang anak na namin ang magiging sagot. Sinusubukang tawagan ni Mia si Carlo pero nakapatay na ang cellphone nito. Kaya naman, napilitan siyang magtungo sa bahay ng mga magulang ni Carlo. Ang nanay niya ang nagbukas ng pinto. Ang kapal naman ng mukha mong magpakita sa pamamahay ko matapos ang ginawa mong panloloko sa anak ko. Ano ba bang gusto mo? Gusto ko lang namang makausap si Carlo. Buntis ako at magkakaanak na kami. Wala ka na ba talagang hiya? Bakit hindi mo sabihin sa kabit mo na nabuntis ka niya? Hindi yung matapos mong magpakasarap ay sa anak ko ipapaako ang lahat.
Napaluhan na lamang si Mia. Ilang sandali pa ay may iniabot na papeles ang nanay ni Carlo. Ayan ang mga divorce papers. Hindi mo na kailangan pang pumunta sa korte. Tsaka huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras na pumunta dito dahil ikakasal na ang anak ko sa babaeng karapat-dapat sa kanya. Wika nito bago isinara ang pinto. Jenny, anong gagawin ko? Wala nang kwenta pa ang buhay ko. Papaano na kami ng magiging anak ko? Humahagulgol na sabi ni Mia. Ano ka ba naman, Mia? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Tutulungan ka naman ng gobyerno. May programa sila para sa mga single mother. Pwede rin akong kumuha ng 2 trabaho para may extra tayong pera. Kakayanin natin to. Wika ni Jenny para palakasin ang loob ng kaibigan. Ang mga salitang iyon ang naging lakas ni Mia para ipagpatuloy ang buhay. Nagtrabaho siya bilang janitress hanggang sa malapit na siyang makapanganak. Teresa ang napili nilang ipangalan sa bata. Isang araw, dumating si Daniel sa kanilang apartment. Mia, nandito ako para humingi ng tawad. Alam ko na ako ang may kasalanan kung bakit naghiwalay kayo noon ng asawa mo. Pero huwag kang mag-alala, nagbago na ako. Hindi man ako mayaman pero handa akong tumulong sa inyong mag-ina. Tinanggap naman ni Mia ang kanyang kapatid. Lumipas ang 3 taon. Mahirap pa rin ang buhay nila. Pero sa kabila noon ay masaya si Mia dahil nakakarao sila sa pang-araw-araw na buhay. Madalas bumisita si Daniel. Nag-aabot rin ito ng kaunting pera pandagdag allowance. Isang araw, habang papatawid ng kalsada si Daniel ay muntik na siyang masagasaan ng kotse. Bumaba ang driver upang tanungin kung okay lang ba siya. Pasensya ka na, hindi ko napansin na may tumatawid pala. Ah, ganon, hindi mo ko nakita. Malabo na yata yung mata mo, dapat hindi ka na nagmamaneho. Galit na wika ni Daniel. Namumukhaan niya ang driver ng kotse pero hindi niya matandaan kung saan niya ba ito nakita. Kilala mo ba si Mia? Tanong nito sa kanya. Oo, kilala ko siya. Kapatid niya ako. Sagot naman ni Daniel. Biglang napahinto ang lalaki. Ako si Carlo, ang dating asawa ni Mia. Ah, alam ko na. Natatandaan na kita. Ikaw ang lalaking umiwan sa kapatid ko. Sinira mo ang buhay niya, alam mo ba yon? Oo, tama ka. Sinira ko ang buhay niya. Pati na rin ang buhay ko. Muling naaalala ni Carlo ang lahat. At pinagsisisihan niya nang iniwan niya si Mia. Natupad ang kagustuhan ng kanyang mga magulang na pakasalan niya si Monica. Pero magkaiba sila ng lifestyle at mga gusto sa buhay. Kaya wala pang 1 taon ay nagkahiwalay na rin sila. Hindi niya magawang magmahal ng ibang babae dahil si Mia lamang ang gusto niya at wala ng iba. Naging duwag lamang siyang aminin sa kanyang sarili ang pagkakamaling nagawa noon. Wala siyang lakas ng loob na hanapin si Mia dahil iniisip niya na baka masaya na ito sa piling ng iba. Alam mo ba kung nasaan si Mia? Tanong ni Carlo kay Daniel. Oo, alam ko. Pero bakit ko naman sasabihin sa'yo? Pakiusap. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Ngayon pa? Nasaan ka noong mga panahong naghihirap ang kapatid ko na magtrabaho kahit sobrang lamig sa labas? Nasaan ka noong halos mamatay na siya sa panganganak? Hindi ko alam na buntis pala siya. Sana'y hindi pa huli ang lahat para sa amin. Halika, sumama ka sa akin. Pupunta rin naman ako sa apartment niya. Wika ni Daniel. Noong mga sandaling magkita si Carlo at Mia, hindi na napigilan pa ni Carlo ang kanyang sarili. Niyakap niya ito ng mahigpit habang humihingi ng tawad. Mia, patawarin mo ako kung hindi ako nakinig sa mga paliwanag mo noon. Patawarin mo ako kung naging mahina ako at nagpadala sa mga emosyon ko. Mahal na mahal pa rin kita at
ang anak natin. Mula noong araw na iyon, muling nabuo ang pamilya ni Carlo at Mia. Panay rin ang pasasalamat ni Carlo kay Daniel at Jenny dahil ito ang tumulong sa kanyang mag-ina noong mga panahong wala siya sa tabi nito. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.